Dalawang bagay, mga kapatid, ang taglay ng babaeng ito na isang hintil. Una ay matinding pagmamahal sa kanyang anak. At ikalawa ay ang kanyang matindi ring pananampalataya na walang ibang makagagawa ng papapalayas ng demonyo maliban kay Jesus. Kaya ang dalawang bagay na ito ang nakatawag ng pansin kay Jesus. Kaya kahit siya isang hintil at hindi siya entitled bilang isang Hudyo, di naman kasi siya Hudyo, sa pagligtas ng Diyos, ang bayang pinili, napilitan na rin si Jesus na gawin dahil nakita niya ang matinding pananampalataya ng babaeng ito. Pero hindi karakaraka na tinanggap ng babae ang hinihingi niya. Kumbaga'y nagdaan pa siya sa butas ng karayon. Una, sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Siyempre, tinutukoy niya ay ang kanyang ginagawa na pagpapagaling at lahat na ay para sa mga Israelita lamang. Yun ang tinuturing na anak ni Jesus. Kumbaga'y eksklusibo siya sa pamilya, sa mga anak ng Israel. At ang mga hintil ay walang karapatan sa anumang meron ang Diyos tulad ng ginagawa ni Jesus na pagpapagaling. At ang sabi naman siyempre ng babae ay totoo nga na siya ay hindi kabilang sa mga entitled sa anumang bagay na meron ang Diyos ng mga Israelita. Pero ito nakapagpatibay ng paniniwala ni Jesus nang sabihin ng babae, maging ang mga mumo na nasa hapagkainan, kapag inilalaglag, ito ay kinukuha ng mga aso. Tinanggap ng babaeng ito ang matinding insulto, sukat na sabihin siyang parang isang tuta, isang aso lamang, hindi isang tao. At dahil dito, siya ay tumanggap ng biyaya ng papapagaling. Kung minsan, mga kapatid, hindi talaga natin matatanggap kaagad-agad ang mga biyaya na hiningi natin sa Diyos. Kinakailangan din natin magdaan sa butas ng karayom, hindi upang tayo pahirapan ng Diyos, kundi upang lumabas ang totoong pananampalataya. Sapagkat yun ang matinding nakapagpapahilom sa ating katauhan. Kapag tayo may matinding pag-ibig at pananampalataya, ito ay nagiging daan upang ano man ang ating hiningi sa Diyos, ito ay nagtatagal, nagiging lasting. Tulad ng hiningin ng babaeng ito para sa kanyang anak, hindi na muling gagambalain ang batang ito ng demonyo, sapagkat pinagaling na siya ni Jesus sa kanyang sakit. Kaya, kumbaga, sinasabi na mahalagang tayo'y nagtsatsaga, nananalangin at nagmamatiyag na baka mag-give up tayo kapag tayo'y may mga hinihingi na hindi dumarating. Baka mayroong hinihingi sa atin ng Diyos na kakaiba bago natin tanggapin ang biyaya na kinakailangan natin. Sa maraming pagkakataon, nais ng Diyos na makuha natin ito, hindi lamang ganun kadali, kundi pagdaanan natin ang nararapat. Sapagkat maging si Jesus, pinagdaanan din niya ang matinding mga pagsubok, kasama ang kamatayan sa krus, bunga ng kanyang matinding pag-ibig sa atin. Kaya, ang pananampalataya at mga biyayang dulot nito
ay nakakamtan lang ng tao kapag meron siyang itinataya sa kanyang sarili. Kaya nga tinatawag na pananampalataya dahil meron kang dapat itaya para manalo ka at makuha mo ang biyaya na kailangan mo mula sa Diyos. Bagamat ang Diyos ay mapagbigay, maawain at mahabagin sa atin, we should truly deserve yung mga bagay na iyon. Kung minsan na kahit di naman tayo deserving, ang Diyos ay nagbibigay ng mga biyaya para mga bonus. Magugulat lamang tayo na tinanggap natin ito na walang kaabog-abog, bigla na lang dumating. At ito yung mga patikim ng Diyos na biyaya na gusto niyang kilalanin natin siya, na siya totoong matulungin. Kahit tayo ay nasa kalagayang maayos, may mga biyaya pa rin siyang pinapadaloy sa atin at ibinibigay para sa ating kapakanan at maaaring sa kapakanan ng mga taong ibinigay din sa atin ng Diyos. Dahil lahat ng biyaya ay hindi lamang para sa taong tumatanggap nito. Ang biyaya karaniwan ay para rin sa lahat. Dapat maibahagi ang biyaya sapagkat ito'y dumadami tuwing ibinabahagi sa ating kapwa. Hingin natin ngayon mga kapatid sa ating mga panalangin na palagi sana nating isipin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Bagamat kuminsan ang ating mga panalangin ay matagal bago dumating ang kasagutan ayon sa ating kagustuhan, maniwala tayong darating ito at darating sa isang positibong paraan. Maghintay lamang tayo at magtiyaga dahil ang Diyos ay hindi nagpapabaya.